Yung isa sabi, sige, atiin natin yan. Parang masakin yung anak ko. Pero yung isa sabi niya, hindi na lang doon yan sa nanay. May ibigay na lang yan doon sa babae nagkaangkin sa kanyang anak yan. Yan yung wisdom ni Solomon. By the way, listen very careful, brethren. Yung wisdom is the application of knowledge. Amen? You might have the knowledge of the Bible. You might have the memory verse sa buhay mo. Pero pag hindi mo ina-apply yan, walang wisdom na matatawag sa iyo, kapatid. Amen? Sa Spain, siya ang pinakakilala. He was a king, the most famous man of his time. Systematically, he sampled of all life's pleasures and powers. Mayaman to Solomon. Kahit anong gusto niya, ay nakukuha niya. Amen? Nasa kanya lahat ng katalinuhan. Yet, all ultimately disappointed him, all proved vanity. Amen? If you observe sa sinulat niya Ecclesiastes, sabi niya, vanity of vanity, said the preacher. Lahat daw ng bagay sa mundo ito walang kwenta, walang kabuluhan. But this morning, I would like to talk to you, what in the world are you trying to do? Amen? Cultural Christianity, biblical Christianity. Yesterday, kala natin madali lang mag-soul winning. Amen? Pag yung mga kapatiran, kinikriticize nila yung pastor, kinikriticize nila yung workers, kinikriticize nila yung mga soul winner, hindi nila alam kung gano'ng kahirap sa field. Right? Amen? Salit na ipagdasal, salit na tulungan, negative pa yung nakikita. But this morning, I would like to talk to you, what in the world are you trying to do? Meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan ngayong umaga. Hindi tayo magtatagal. Amen? Gusto ko kayo na mag-enjoy yung fellowship nyo sa pamilya nyo, sa inyong mga anak. Number 1, to rejoice in the Lord. Ang marami yung Bible, hindi ko po Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Makita natin dito, to rejoice in the Lord. Ang sabi ng Philippians chapter 4 at verse 4. Rejoice in the Lord always. And again I say, what? Rejoice. Amen? Kasi maraming mga kapatiran niyan, maraming mga Kristiyano, hindi sila nagre-rejoice. You know why? Sunday morning, wala sila rito. Services, wala sila sa church. Mas gusto pa nila nandun sa beach, mas gusto pa nila nandun sa mga lugar na nagsasaya yung kanilang physical. But this morning, I would like to talk to you, what in the world are you trying to do? Laman lang ba yung nais mo na mag-grow sa'yo? Gusto lang mo ba yung physical lang? By the way, quick questions. Tayo ay mga tagalangit. Huwag natin kakalimutan na hindi tayo dito sa lupang ito. Amen? Lahat ng nakikita mo ay temporal lamang. Maging tayo ng nilikha ng Panginoon. Rejoice in the Lord. Apostle Paul. Itong sinulat niya rito. Sa Philippians chapter 4, sabi niya, rejoice in the Lord. Na kung saan si Apostle Paul ay nasa kulungan. Pangalawang, nakulong siya doon sa kulungan na kung saan sa kalagayan niya, nasabi niya pa rin na tayo ay maganap. Tayo ay magsaya, mga kapatid. Tayo dyan sa Philippians, tignan natin kung ano sinabi ng Apostle Paul. At ating munang balikan yung kalagayan ni Apostle Paul habang sinusulat niya itong letter na ito sa mga Philippians. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoicing in suffering, rejoicing in lowly service. Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakaawa si Apostle Paul. Kahit na nasa kulungan siya, siya lang yung mag-isang naglilingkod sa Panginoon. Yung mga kasama niya, iniwanan na siya. Amen? Yung mga followers niya, yung mga sinabi nila, hindi tayo tulad kay Apostle Paul, na yung kanyang pananampalataya, pati yung buhay na ay mapapahama. But this morning, here is Apostle Paul, rejoicing despite imperfections, rejoicing over anxiety. Marami tayong inaalala. Amen? Yan yung nature natin, mga kapatid. Kahit ayaw natin, gusto ba natin, hindi natin maalis yan. Marami tayong inaalala sa buhay na to. Pero, para saan pa kung naging Kristiyano ka? Amen? Para saan pa yung pananampalataya mo sa Panginoon? Kung lahat na lang ng bagay, ito ay alalahanin mo. Amen? Hindi lamang tayo nabubuhay sa mga nakikita natin. Kaya marami tayo nasishare ngayon, sad to say, gusto kitos.
No, hindi na pwedeng makita ang Diyos, ang salita ng ang dapat manahan sa kanilang puso. Amen? Tanging mangmang lang ang magsasabi, walang Diyos! Meron akong tanong sa kanila. Saan nila nakuha yung idea na Diyos kung walang Diyos? O, pag nakikita mo itong kapaligiran natin, makikita mo sa nature, speak that there is a living God. Meron itong Diyos, na yung puno na yan, hindi ang kaya gawin maging scientist. Kahit sinong matalinong tao, kahit sinong isang pinakamayaman na tao, hindi niya kaya gumawa ng tunay na puno. Hindi niya kaya gumawa ng isang ating bundok. Pero yung tao, alam nyo, siya yung sumisira ng ginawa ng Panginoon. Siya yung sumisira ng ginawa ng Diyos. Rejoice in suffering. Yung Apostle Paul, sabi niya rito sa verse 4, mga kapatid, rejoice in the Lord always. Meron ba tayong dahilan para mag-rejoice? Yes, absolutely yes, brethren. We have a reason to rejoice every day. Rejoice in the presence of God. Rejoice in the power of God. Rejoice in the provision of God. Amen? At tuwa tayo, merong pagtitipong ganito sa outreach. Although hindi ganito kalaki yung church natin, hindi pa church to. Amen? Hindi sa mission outreach, hindi pa ganito karami yung crowd natin. But praise the Lord. We have a word of God to preach. Amen? Merong mga taong nais makinig katulad ni Mami. Nais ni Antipuri. Amen? Katulad ni Antipuri na nais makinig ng salita ng Panginoon. To rejoice in the Lord. Philippians chapter 4. Sabi niya dyan, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Amen? We have the reason to rejoice. Rejoice in the presence of God. Rejoice in the protection of God. Ano, every time na nagmamotor ako, may faith lang talaga yung aking nasa puso. Amen? Nakasalubong ka dyan, may mga tumawag ng mga nakamotor. Meron ka nakasalubong dyan, sa bugyo, yung bungo. Nakakalungkot yung aking, yung mga pangasawa ni kuya ko, namatay sa aksidente. Amen? Sa motor. Kaya sabi nila sa akin, lati ko, huwag ka na magmumotor. Amen? Sabi ko, ngayon, kinokontak nila ako yung service ko. Hindi na pumotor, taxi ka na. Amen? Medyo tatlo na yung gulo kasi natatakot sila, dalawa lang no? Single Pero ngayon, okay na to. Ay, Brother Almar, sa Raymond, hindi ka ba naman dyan nahirapan pag isa ka lang dahil tumataob yun, pag bakit ng kalaklan, no? Medyo yung bigat ko nandito sa left side. Kaya sabi ko, Brother Almar, kaya dapat lagi kita kasama. Amen? Ano, lagi ako na-encourage kay Brother Almar Amen? Lalo nga, kasama ko yung si May, no? Yung relationship nila, gano'ng katata. Amen? Sabi ko, kung nag-girlfriend ako, ganito rin. Amen? Stick to one lang. Hindi kailangan kami sa iba-iba. At don't you know, meron tayong dahilan para mag-rejoice. Rejoice in the Lord. Apostle Paul, they be the same mind of the Lord. Ngayong umaga, kung iisipin mo lang kung paano mag-isip ang Panginoon, merong dahilan para magsaya. Ang Panginoon nandun sa oras ng Kalbaryo, hindi niya sinisisi yung sarili niya, hindi niya sinisisi yung ibang tao, pero nagagalak siya na merong mga taong makasalanan katulad natin na maliligtas pag siya ay namatay. Kapag ang dugo ng banal ay umabot sa cross ng Kalbaryo, si Brother Martin ay mababago, si Brother Erwin ay mababago. Oo, I tell you, brethren, maraming mababagong tao pag nanampalataya sa Panginoon. Share ako pa ng blessing ko dyan. People are not enjoying the goodness of God because they always think of negative things rather than the blessings of God. Amen? Maraming tao, kung meron na silang mga bagay na ganyan, o gusto nila, nasa kanila na, hindi pa sila nakokontento. You know, yung buhay ng isang tao, kamandog at look. Nalala ko sa look. Ito yung buhay natin. Yung maganda na pinaalala, Luke 12:15. Ito yung buhay natin, mga kapatid. Hindi lamang tayo nakabase sa material pag wala kang pera, malungkot ka na. Oh! Pag Kristiyano ka, dapat mas masaya ka. Luke 12:15. Ano sabi dyan? Sabi dyan sa Luke 12:15, and he said, Ante, sinabi ng Panginoong Jesus, take heed and beware of covetousness, for a man's life, yung buhay ng tao, consisted not in the abundance of the things which he possessed. Amen? Yung tao gusto lamang niya umingi sa Diyos. Yung tao gusto niya lamang pakinabang sa Diyos. How about trials? How about yung persecutions? How about the problems? Na nais ng Panginoon, matatala. Hindi lamang mga gandang bagay. Hindi lamang tayo, pag tumanggap tayo sa Panginoon, naging Kristiyano tayo sa